الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isa na naman pong serye at pagkakataon para makapag-share po sa atin lahat. Inshallah, ang ating topic, ito ay may kinalaman sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, sapagkat ilang araw na lang, 2 o 3 araw na lang, ay papasok na ang buwan ng Dhul-Hijjah. So isa sa mga dapat paghandaan natin, paghandaan ng bawat Muslim, kung tayo pinaghandaan natin ang pagdating ng buwan ng Ramadan, so tayo ngayon bilang paalala para sa ating lahat na dapat paghandaan din natin ang mga al-ayyam al-fadilah, ang mga pinagpalang panahon na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating lahat. So tandaan natin lagi, ang buwan ng Ramadan, ito ay pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinaka-mainam na buwan, pinaka-mainam na panahon. At gayon din, pinili ni Allah para sa atin ang mga panahon na kung saan dapat isaalang-alang lagi ng bawat isa sa atin. So muli, maraming salamat kay Brother Ahmad at sa bumubuo ng programang ito sa pamumuno ng organisasyon na ito. Kung ano yung organisasyon na ito, sa pamumuno ni Sister Amira. Alhamdulillah, maraming salamat muli sa inyong pag-imbita sa akin, sa inyong lecture, daily lecture. Alhamdulillah, isang karangalan para sa atin na makapagbahagi, makapag-share sa ating mga kapatid. Alhamdulillah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Allah sa suratul Fajr, wal fajr wa layalin ashar. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nanumpa, o sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, isinusumpa ko sa Fajr, sa pagbubukang liwayway. At gayon din, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sumumpa sa pamamagitan ng 10 gabi, sa unang 10 gabi. So alamin natin, ano ang unang 10 gabi na ito na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na kapahayagan sa suratul Fajr. So si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nanumpa sa pamamagitan ng oras ng Fajr. At ito yung oras ng sala ng Fajr.
mula sa mga pinakamahalagang aral na dapat alamin ng bawat Muslim, kung titingnan natin ang ibang mga sura o mga aya, matatagpuan natin si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nanumpa sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang. So ang dapat nating malaman dito, mga kapatid, ang panunumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang, ito ay natatangi lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa kung ano ang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin na ang mamili sa kung ano ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga nilalang. So tayo, ipinagbabawal sa atin na manumpa o sumumpa sa pamamagitan ng mga nilalang. Kaya naman, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairi Allahi faqad kafara aw asyrak. Ang sino mang nanumpa bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay nawalan ng paniniwala o siya ay nakagawa ng shirk. At ating mga pantas, itinuring ito, ang panunumpa bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay itinuring na maliit na shirk. So yan ay mula sa mga pinakamahalagang aral na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Ang panunumpa, ito ay para lang, ang panunumpa natin ay dapat sumumpa lamang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumumpa lamang tayo sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya sumumpa sa kanyang mga nilalang maliban na lamang ang mga nilalang na ito ay mahalaga. Mahalaga na dapat pahalagahan ng bawat isa sa atin. Kagaya ng panunumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga oras, mga panahon, mga gabi, mga araw. So alam natin kung gaano kahalaga ang panahon, ang oras sa mundong ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So kaya naman, di ba, alam na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, innal insana lafi khusr. Nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa oras ng asar, sinabi niya, pinatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang mga tao ay nasa kalugian. So kapag pinabayaan natin ang mga oras na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan tayo ay may kakayahan upang makagawa ng mga kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na tayo ay mananagot pagdating sa kabilang buhay. So kaya naman, nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga panahon na ito, mga kapatid. Ibig sabihin nito, at tunay na ito ay mahalaga. Mahalaga para kay Allah subhanahu wa ta'ala, mahalaga para sa ating lahat, na kung saan dapat nating itong pangalagaan at pahalagahan sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat bawat segundo, bawat minuto na dumaan sa ating buhay, tunay na tayo ay tatanungin. Tunay na ito ay kabilang mula sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pamamagitan ng mga biyayang ito, tunay na tayo ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng unang 10 gabi. Unang 10 gabi.
Sinabi ng ilan mula sa mga mufassirun, ang unang 10 gabi na tinutukoy sa talatang ito, ito ang unang 10 araw ng buwan ng Muharram. At sinabi ng ibang mufassirun, ito ang huling 10 gabi ng Ramadan. Subalit, mula sa mga jumhur, ang karamihan mula sa mga mufassirun, mula sa salaf at khalaf, mula sa mga kilalang pantas, mula sa mga sahaba, kagaya ni Ibnu Abbas, at gayon din mga sumunod, kagaya ni Zubair, Mujahid, at ang mga sumunod na henerasyon, karamihan mula sa mga pantas, mula sa mga mufassirun, na nagsasabi ang unang 10 gabi na tinutukoy dito, na kung saan sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng unang 10 gabi na ito, ang tinutukoy dito, ito ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sapagkat naiulat mula sa pinaka mapanaligang hadith, inshallah bibigkasin natin mamaya, na tinukoy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga unang 10 gabi ng buwan unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. So sa salitang Arabic na layl, ito ay, ang ibig sabihin nito na ginagamit ng mga Arabo kapag sinasabi na layl, ito ay tumutukoy rin o nangangahulugan din na ito ay yawm, araw. So kaya, sinabi ng mga jumhur, ang tinutukoy na 10 mga gabi na ito ay unang 10 gabi ng buwan ng Dhul-Hijjah, o di ka unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. So, dito sa talatang ito, mga kapatid, na nagpapatunay kung gaano kahalaga ang mga panahon na ito na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. Na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa pamayanang ito, para sa mga Muslim, bukod sa buwan ng Ramadan, mula sa mga pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na panahon, ang pinagpalang panahon, punong-puno ng mga kabutihan at gantimpala, ay matatagpuan natin sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. At unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, ito ay panahon na pabilang sa mga sagradong panahon, sagradong buwan ng Dhul-Hijjah. Mga sagradong buwan na kabilang mula sa mga sagradong buwan ay ang buwan ng Dhul-Hijjah. So, si Allah subhanahu wa ta'ala, sumumpa siya sa pamamagitan ng unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, na nangangahulugan ang mga araw na ito o ang mga panahon na ito ay sadyang napakahalaga, na dapat pahalagahan ng bawat isa sa atin. Na dapat pinapaalala natin ito. Na pinapaalala natin ito sa ating mga pamilya, mga kapatid, upang mapaghandaan natin ang pagdating ng araw na ito. So kaya naman, ilang araw na lang ay papasok na ang mga pinagpalang araw na ito. So si Allah subhanahu wa ta'ala sinabi na walayalin na ashar, at isinusumpa ko sa pamamagitan ng unang 10 gabi, at tinutukoy dito, ito ay walang iba kundi ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. So yan ay mula sa mga kahalagahan at kahigtan ng mga araw na ito. Una, sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala
sa pamamagitan ng mga araw na ito. At nabanggit sa isang mapapanaligang hadith na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ushur. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw sa buong taon, okay, sa buong taon ay ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. So kaya naman dahil dito, ang ating mga pantas, sila ay nagkakaroon ng iba't ibang mga opinion. Kung alin ba ang mas mainam? Kung alin ba ang mas mainam? Ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah o ang huling 10 araw ng Ramadan? Ang huling 10 araw ng Ramadan. So kaya naman, matatagpuan natin ang pinaka mahusay na sinabi ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Sinabi niya, kapag titingnan natin ang mga araw, kung ikumpara natin ang mga araw ng unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah at ang huling 10 araw ng Ramadan, so ang pinaka mainam ay ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah sapagkat narito ang araw ng Arafah. At sinabi niya, kung i-compare natin ang mga gabi, ang unang gabi, ang mga gabi, ang pinakamainam dito ay ang gabi ng huling 10 araw ng Ramadan sapagkat dito matatagpuan natin ang Laylatul Qadr. Subalit, mga kapatid, ang isang Muslim kapag nalaman natin ang mga araw at ang mga gabi na ito, dapat magsumikap tayo. Magsumikap tayo sa paggawa ng mga gawaing kabutihan. Sapagkat pagkatapos ng buwan ng Ramadan, tayo ay nagsumikap. Nagsumikap tayo sa paggawa ng mga kabutihan. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay maaring tayo ay naging mahina. Pagkatapos ng Ramadan, subalit mula sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga panahon na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, upang tayo ay patuloy makagawa ng mga mabubuting gawain. So pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ang unang araw o unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah sapagkat sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw sa buong taon buong taon ay walang iba kundi ang unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Ano ba ang kahalagahan o makahalagahan ng mga gawain sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah? So sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan nabanggit sa isang mapapanaligang hadith na kung saan iniulat ni na Al-Bukhari and iniulat ni Imam Muslim na kung saan sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ushur. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai'. So iniulat ni Imam Bukhari at Abu Daud. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang anumang mabuting araw. Walang anumang mabuting araw na ang gawain ay itinataguyod dito na higit na kaaya-aya
o higit na kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa 10 araw na ito. Maliban sa 10 araw na ito. Ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ang magawain dito ay higit na kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang pakikipaglaban ba sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala? So ang mga sahaba, sa panahon na yun, sa paningin nila, na ang jihad, fisabilillah, ang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakamainam na gawain. So kaya, kinumpir nila, ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang anumang gawain sa mga araw na ito, ang siyang higit na kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ng mga sahaba, maging ang pakikipaglaban ba sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala? So sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Kahit sabi na ang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So subhanallah, ang pagbabasa mo ng Quran, ang pagsasagawa mo ng sala, ay mas mainam pa kaysa sa isang taong lumabas, nakipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang gawain na nagawa mo sa mga araw na ito ay mas mainam pa rito. Subalit sinabi ng propeta Muhammad, maliban sa isang taong lumabas, kipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay naging martir at lumabas siya, ginamit niya ang kanyang mga kayamanan at hanggang siya ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala naging martir. So ito ang pinakamainam na gawain. So mga kapatid, ang isang gawain sa nagawa ng isang Muslim sa mga araw na ito ay mas higit na kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya, ang isang Muslim dapat patuloy niya pangalagaan at pahalagahan ang mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na ito. At lalong-lalo na ang mga obligadong gawain. Lalong-lalo na ang mga obligadong gawain. Sapagkat sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَفْضَلْ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٍ ahabbu, sa ibang talata o sa ibang hadith, ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh. Wala nang pinaka higit na kaibig-ibig, kamahal-mahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ng isang alipin na gawin ng isang alipin mula sa mga gawaing kabutihan maliban ang mga inobliga ko sa kanila. So, lahat ng anumang gawaing obligado, lahat ng anumang gawaing obligado na ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ito ay higit na kaibig-ibig, kamahal-mahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Lalong-lalo na sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, mga kapatid. Bawat araw, bawat panahon, ang mga obligadong sala na ginagawa ng isang Muslim, kaibig-ibig para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at lalong-lalo na sa mga unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah.
Huwag nating huwag nating pabayaan, hayaan ang ang ating sala, mga kapatid. Gawin natin sa mga oras nito. Gawin natin ayon sa pamamaraan na itinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay higit na kaibig-ibig, kamahal-mahal para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga panahon na ito. Sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ano ba ang sa unang 10, ang mga unang 10 sa loob ng 10 araw na ito, mga kapatid, dito natin matatagpuan ang mga iba't ibang ibada pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga naglalakihang ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sala, pagpapasting, pag-aayuno, hajj, pagbibigay ng kawang gawa. Ibig ay pinagsama-sama dito ang lahat ng mga pangunahing ibada o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mula sa mga gawain sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah na matatagpuan ng isang Muslim, of course, mula sa mga gawaing ibada pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinakadakila para kay Allah subhanahu wa ta'ala bukod sa obligadong sala, of course, ito ay walang iba kundi ang hajj, ang pagsasagawa ng hajj, mga kapatid. Ang pagsasagawa ng hajj. So ito ay panahon na ito ay panahon para sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala na makabisita sa kanyang banal na lugar. So isang malaking karangalan para sa isang Muslim na pinili siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapabilang sa mga bisita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya nabanggit sa hadith, mula sa mga natatanging bisita ni Allah subhanahu wa ta'ala ay 3. At kabilang na dito ay ang mga hujjaj. Allahu Akbar. So isang malaking gawaing ibada para sa sino mang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na makabisita sa kanyang banal na lugar. So ito ay pinili sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat na, kaya naman, kapag ang isang Muslim na meron siyang kakayahan na pumunta sa banal na lugar ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya pumunta rito, tunay na siya ay magkakasala. Tunay na siya ay makagawa ng malaking kasalanan. So alam natin, ang hajj, kabilang mula sa mga haligi ng Islam, inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa may mga kakayahan, inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa takdang panahon, sa takdang lugar. So kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ang hajj, ang paglalakbay patungo sa Makkah ay tungkulin ng sangkatauhan sa sino mang may kakayahan pumunta rito. Kung meron kang may kakayahan ka kapag may kakayahan ka, may pera ka, may sapat kang pambayad ng inyong ticket, ng inyong hotel, so inobliga sa iyo na tugunan ang panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo.
Ha? May kakayahan ka sa uh, may pera ka, ha? Malusog ka, malusog ang iyong pangangatawan. So kaya naman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin." At ang sino mang hindi naniniwala, itinakwil niya ang Hajj. Itinakwil niya ang Hajj. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay sagana sa pagpapala ng sanlibutan. So sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu." Sa isang mapapanaligang hadith na iniulat ni Imam Muslim, ang sino mang magsagawa ng Hajj at hindi nakapagsalita ng mga masasamang salita o mga malalaswang salita, o hindi siya nakipagtalik sa kanyang asawa habang siya ay nasa Hajj, at hindi gumagawa ng mga gawaing sumasalungat sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa batas ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay babalik sa kanyang tahanan katulad ng araw nang siya ay isinilang ng kanyang ina. So yan ay kahalagahan at kahigtan ng pagsasagawa ng Hajj. Ang isang di ba, sinabi sa isang hadith, sa isang mapapanaligang hadith na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-Hajj al-mabrur laysa lahu jaza illa jannah." Ang isang Hajj na katanggap-tanggap, walang gantimpala maliban ang paraiso. Maliban ang paraiso. So subhanallah, pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan, at kapag ikaw ay abutan ng kamatayan, ikaw ay papasok sa paraiso. Ikaw ay papasok sa paraiso. So balit dapat natin laging tandaan, ang Hajj al-Mabrur, ang Hajj na katanggap-tanggap, ay mapapaloob dito ang ikhlas, kinakailangan, ginagawa mo alang-alang para kay Allah subhanahu wa ta'ala na walang halong pagpapakitang tao. Kinakailangan ang isinasagawa mong Hajj ay alinsunod sa pamamaraan na itinuro ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, habang ikaw nasa Hajj, ay dapat iwasan mo ang lahat ng anumang mga masasamang salita, mga malalaswang salita at paggawa ng mga masasama. At gayon din, ang iyong panustos o ang iyong pera na ginagamit ay dapat malinis. Hindi galing sa nakaw, hindi galing sa masama. So upang maging Hajj mabrur ang iyong Hajj. So kaya ang isang taong magnanais na mag-Hajj, so dapat muna niyang alamin ang kahalagahan at ang kahigtan ng Hajj at ang mga alituntunin ng pagsasagawa ng Hajj upang siya ay babalik tulad ng siya ay isinilang ng kanyang ina na wala siyang kasalanan. So sa mga panahon na ito, ang pinaka mainam na gawain ay ang pagsasagawa ng Hajj sa sinumang may kakayahan. So para naman sa mga hindi itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na magsagawa ng Hajj, so subhanallah, isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang pag-aayuno. Subhanallah. Sinabatas sa atin ang pag-aayuno. At ito ay sa araw ng Arafah. Ikasyam araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, mga kapatid. Ang ikasyam na araw ng buwan ng Dhul-Hijjah na kung saan isinabatas sa lahat ng mga kamusliman na mag-ayuno sa isang araw na ito. Sa isang araw na ito. So, ano ang kahalagahan ng pag-aayuno
sa araw na ito, sa ika-siyam na araw ng buwan ng Dhul Hijjah, sa araw ng Arafah, o bago yun, ang araw ng Arafah, ito ay araw para sa lahat ng mga Muslim. Okay, para sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo at lalong-lalo na para sa mga nagsasagawa ng Hajj. Ito ang pinaka importanteng araw para sa kanila. Ito ang pinaka-espesyal na araw para sa kanila. Ito ang pinaka mahalagang haligi ng Hajj, na kung saan kapag ang isang Haji ay hindi nakapunta sa Arafah, walang saysay ang kanyang Hajj. Walang saysay ang kanyang Hajj. So kaya naman, dahil dito, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, hinggil sa pag-aayuno sa araw ng Arafah, nang siya ay tanungin, hinggil sa araw ng Arafah, so sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay tanungin hinggil sa araw ng Arafah, mga kapatid, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, ang pag-aayuno sa araw ng Arafah, umaasa ako kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang mga kasalanan ng nakaraang taon at ng susunod na taon. So, subhanallah. Ito yung special. Special din para sa mga Muslim na hindi itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila na makapunta sa Makkah. So kaya huwag nating baliwalain ang araw na ito, araw ng Arafah. Special ito para sa lahat ng mga Muslim, na kung saan una, isinabatas para sa atin, para sa mga hindi nakapagsagawa ng Hajj, isinabatas para sa atin na mag-ayuno sa araw na ito, at ang kahalagahan nito ay pagpapatawad ng ating mga kasalanan sa loob ng 2 taon. Nakaraang taon at susunod na taon. At araw na ito, mga kapatid, sa araw na ito ay dito ginawang kumpleto sa atin ang ating relihiyon, na kung saan ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ginawang ganap, ginawang kumpleto sa atin ang ating relihiyong Islam, at ginawang ganap ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. So kaya naman, kaya naman sinabi ni Omar, tunay na, alam ko, sabi niya, kung saan ibinaba ang talatang ito, kung anong araw na ibinaba ang talatang ito ay ang na sinabi ni Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. So kaya naman sinabi ng isang Hudyo, kung sa amin lamang na ibinaba yan, ay mismo sabi niya, yung araw na yon ay magse-celebrate kami. Sineselebrate namin ang araw na yon. Pero of course, tayo bilang mga Muslim, hindi tayo gagawa. Hindi tayo mangunguna, hindi natin inuunahan ang batas ni Allah at batas ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang araw na ito, araw ng Arafah, mga kapatid, ito ay isang espesyal na araw para sa lahat ng mga Muslim. Sapagkat ang araw na ito yung araw na ginawang ganap at kumpleto ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin ang relihiyong Islam at ang lahat ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang araw na ito ay araw din ng Eid.
para sa lahat ng mga Muslim. Ha? At lalong-lalo na para sa mga nakatayo sa Arafah. Ha? Uh, araw na ito, mga kapatid, araw na kung saan uh, katanggap-tanggap ang ating mga panalangin, katanggap-tanggap ang mga panalangin ng mga higit na katanggap-tanggap ang mga panalangin ng mga hujjaj habang sila ay nasa Arafah. So kaya naman ang pinaka the best habang ang isang hajj, habang siya ay habang siya ay nasa Arafah after ng salah, pagkatapos ng salatul duhur, salatul asar, sila ay manalangin. Sila ay manalangin. Huwag nilang, kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallam, ang pinaka mainam na panalangin sa araw na yun ay ang pagsabi o pagbigkas na siya rin ang binigkas. Ito ring binigkas ng mga naunang sugo at propeta, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ito rin yung binanggit, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Arafah, ang siyang pinakamainam na dua o panalangin, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So sa araw na yon, araw ng kung saan araw na ipagmalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hujjaj. So sa mga unang 10 araw na ito ay dito natin matatagpuan din ang tinatawag na Yawmun Nahar sa ika-10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, na kung saan isinabatas dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aalay, pag-aalay ng sakripisyong hayop sa ika-10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabilang mula sa mga pinakamainam na araw ay ang Yawmun Nahar, araw ng pagkatay. Araw ng pagkatay. So kaya naman ang mga hujjaj, sila ay magsimulang pagkatapos nilang gawin ang kanilang mga ritual na gawain, pagkatapos nilang magpukol sa jamarat at maggupit, at pagkatapos sila ay magkatay ng kanilang hadi. So ito ay obligado sa mga hajj, nagsasagawa ng hajj na tamattu at saka qiran, ang pagkatay ng hadi, ang sakripisyong hayop, obligado sa kanila. At kapag wala silang kakayahan na magbayad o magkatay, ay mag-ayuno sila 3 araw sa haram, at pagbalik nila mag-ayuno sila ng 7 araw. So sa kanila, isinabatas sa kanila ang hadi. Ito yung mula sa mga obligadong gawain sa mga nag-hajj na tamattu at saka qiran. Samantala sa araw na yon, tayo sa mga hindi nagsagawa ng hajj, isinabatas sa atin kaaya-aya o tinatawag na sunnatun muakkadatun, pinagtibay na sunna para sa ating lahat sa may kakayahan na mag-alay ng sakripisyong hayop. Okay? So kaya naman, bago pumasok ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, kung meron kang kakayahan, bumili ng hayop, ng baka, wala naman sa atin ng kamelyo, okay?
na baka, umabot ng 2 taon, kambing, umabot ng 1 taon, kung meron kang kayahan, so ihanda mo na bago papasok ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. So ang udhiya isinabatas sa atin sa mga hindi nag-hajj at sa mga nag-hajj. Sa mga nag-hajj. Ito ay sinabatas sa atin ng Propeta Muhammad na sunnatun muakkada sa mga may kakayahan. So ang tawag dito udhiya. Okay, udhiya. At ang tawag naman sa mga nagkatay na nag-hajj sa haram ay hadi. So ito ay kabilang mula sa mga pinaka mainam na gawain sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? At lalong-lalo na, tulad ng nabanggit natin kanina, ang mga obligadong sala na hindi dapat iwanan ng isang Muslim. Kahit sabi mo mag-alay ka ng sakripisyong animals o di kaya nag-hajj ka and then hindi ka nagsasala, so walang saysay ang pagkatay mo, ang yung hajj kapag hindi ka nagsasala. So sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito, dapat pahalagahan mo ang mga obligadong sala at pagkatapos mga gawain na isinabatas sa mga araw na ito, tulad ng isinabatas sa atin ang pag-aayuno, kaaya-aya na mag-aayuno, ang mga hindi itinakda sa kanila na bumisita sa banal na lugar ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din ang pagkatay, ang udhiya, na kung saan ito ay bilang pagsunod sa sunna ng ating propeta rin na si Propeta Abraham alayhis salam. So ito ang mga mahalagang gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa unang 10 araw na ito, unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, at gayon din dapat panatilihin natin, paramihin natin ang pagzikir, paggunita o ang pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat isa rin sa mga pinaka mainam na gawain sa mga araw na ito, sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, na isinabatas dito ang pagsasagawa ng takbir. Isinabatas dito ang pagsasagawa ng takbir. So kaya naman meron tayong tawag na takbir ang takbir na mutlak, takbir na muqayyad. So sa pagpasok ng unang 10 ng Dhul-Hijjah, okay, na dapat malaman ng bawat isa sa atin, okay, ng bawat isa sa atin, mga kapatid, okay, kaaya-aya mula sa mga pinaka kaaya-ayang gawin ng isang Muslim, okay, ay ang pagsasagawa ng takbir. So dapat malaman ng bawat Muslim na ang pagsasagawa ng takbir, okay, sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay may 2 uri. Una na rito, tinatawag na takbir mutlak, malaya. Ibig sabihin, walang nakatakdang oras. Walang nakatakdang oras na ito ay kaaya-ayang bigkasin ng bawat Muslim, maging sa umaga, hapon, bago magsala o pagkatapos ng sala. Okay, ito ay kaaya-aya na bigkasin ng isang Muslim sa pagpasok ng unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Meron din takbir muqayyad. Ito yung di malaya. So ito ay bibigkasin lamang pagkatapos ng mga obligadong sala. Okay, ito yung tinatawag na muqayyad. Ito ay bibigkasin pagkatapos ng bawat obligadong salah. Okay? So ang takbir mutlak, okay? Ito ay magsisimula. Okay? Magsisimula
ang takbir mutlak mula sa paglubog ng araw sa huling araw ng buwan ng sa huling araw ng buwan ng Dulqa'dah. Sa huling araw ng buwan ng Dulqa'dah. Kapag lumubog ng araw, okay, dito magsimula ang tinatawag na takbir mutlak. Okay? Takbir mutlak. Dito nagsisimula. Okay? Kahit anong oras, pwedeng bigkasin ang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Okay? Magsisimula ito sa huling araw. Tandaan niyo mga kapatid, sa huling araw ng buwan ng Dulqa'dah. Okay? Kapag lumubog na ang araw, okay, sa huling araw ng buwan ng Dulqa'dah, okay, doon magsimula ang oras ng takbir mutlak. Samantala, ang takbir na muqayyad, ito ay magsisimula sa oras ng Fajar. Sa oras ng Fajar, sa araw ng Arafah. Sa araw ng Arafah. Sa oras ng Fajar, hanggang sa araw ng Arafah, hanggang sa paglubog ng araw, sa huling araw ng Tashriq. So inshallah, bibigkasin natin kung ano yung Tashriq. Ika-13 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. So kaya naman, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang mapapanaligang hadith na iniulat ni Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ushr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Walang mga araw na higit na nadakila sa paningin ni Allah Subhanahu wa ta'ala at walang mga gawain higit niyang minamahal kaysa sa mga gawaing ginagawa sa 10 araw na ito. Kaya paramihin ninyo ang pagbigkas ng tahlil, la ilaha illallah, ang pagbigkas ng takbir, Allahu Akbar, at pagbigkas ng tahmid, alhamdulillah. So yan ay pagdikir, mga kapatid, isa sa mga pinaka-kaaya-ayang gawin ng isang Muslim sa loob ng unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Of course, binanggit ng ating mga pantas ang mga araw ng Hajj, kagaya ng pagsisimula ng mga gawain mga ritual na gawain sa Hajj, meron ditong mga pangalan. Kagaya ng example, Yawmut Tarwiyah. Okay? Yawmut Tarwiyah, ito ay ika-8 araw. Okay? Ang Yawmut Tarwiyah, ito ay ika-8 araw ng Dhul-Hijjah. Ang ibig sabihin ng Tarwiyah, ito ay pagpapawi ng uhaw. Pagpapawi ng uhaw. So kaya naman, ang mga Hujjaj, okay, sila ay maghahanda ng kanilang inumin. Naghahanda ng kanilang tubig para sa paglalakbay nila patungo sa Arafah. So sa ika-8 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, okay, doon magsisimula ang gawain na ritual na Hajj, okay, na kung saan bago magsala ng duhur, okay, bago magsala ng duhur, ay papasok na sa nusuk ang mga nagsasagawa ng Hajj. Sasabihin nila, labbaika hajjan. Okay? Labbaika hajjan. At hanggang sa sila ay naghihintay doon sa Mina hanggang sa pagkatapos ng Salatul Asar, Salatul Fajar, saka sila tutungo sa Arafah. So, Yawmut Tarwiyah, ito yung ika-8 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. At pagkatapos nito, tinatawag na Yawmu Arafah. Okay, Yawmu Arafah. So, ang Arafah, ito ay ikasyam na araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Okay, ang Yawmu Arafah na kung saan mananatili dito, tulad ng nabanggit natin kanina, mananatili dito ang mga Hujjaj hanggang sa paglubog ng araw, and then sila ay tutungo naman sa Muzdalifah
At and then pagkatapos ng Yawmu Arafah, meron tayong Yawmun Nahar na nabanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallam, ang pinakamainam na araw, kabilang mula sa pinakamainam na araw ay Yawmun Nahar, araw ng pagkatay, and then Ayyamu at-Tashriq. Ayyamu at-Tashriq, ito ay tatlong araw. Ito yung mga araw pagkatapos ng kasampung araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, ikalabing-isa, ikalabing-dalawa at ikalabing-tatlong araw. So tinatawag niya Ayyamut Tashriq, na kung saan tinatawag siyang Tashriq, na kung saan binibilad dito ang mga karne ng mga sakripisyong hayop na kinatay ng mga Hujjaj. So kaya tinawag siyang Ayyam at Tashriq. So Ayyam at Tashriq, meron siya tawag na Yawmul Qar, Yawmun Nafar Awwal, Yawmun Nafar Athani. Ang Yawmul Qar, ito yung ikalabing isang araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, na kung saan mananatili dito ang mga Hujjaj habang sila ay mananatili sa Mina. And then ikalabing dalawang araw, Yawmun Nafar. Ibig sabihin ng Nafar, ito yung araw ng pag-alis. Ito yung unang araw ng pag-alis sa ikalabing dalawang araw ng mga Hujjaj, yung pag-alis nila mula sa Makkah. And then Yawmun Nafar at Thani, ito yung pangalawang pag-alis sa ikahuling araw ng Ayyamut Tashriq, na kung saan mapag-aralan natin ito sa mga alituntunin ng Hajj. So kaya mga kapatid, yan ay mula sa mga kabilang mula sa mga gawain ng Hajj. At nabanggit natin kanina ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ito ay higit na mahalaga. Ito ay higit na mahalaga para kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat pahalagahan ng bawat isa sa atin. So kaya naman ang pagpapahalaga at pagdakila sa mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga ibadah, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sa pamamagitan ng pag-iwas ng lahat ng anumang kasamaan, lahat ng mga kasalanan, ay tanda ng kabanalan ng isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman, dahil dito, ang isang Muslim, okay, dapat nating paghandaan. Dapat natin paghandaan ang pagdating ng unang 10 araw na ito, mga kapatid. Paghandaan natin ito sa pamamagitan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tayo ay nasa sagradong panahon, nasa sagradong buwan ng Dhul-Qa'dah, buwan ng Dhul-Hijjah, buwan ng Muharram, buwan ng Rajab. So tayo ngayon ay nasa mga sagradong buwan na pinili sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya naman higit na mahalaga para sa bawat isa sa atin na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bilang paghahanda natin sa pagpasok ng unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Okay? So at gayon din, dapat magkakaroon tayo ng pagnanais, kakaroon tayo ng azima para pahalagahan ang mga araw na ito. Pahalagahan ang mga araw na ito. Dapat magkaroon tayo ng pagnanais na magsumikap sa mga araw na ito na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, na magsumikap, pahalagahan ang sala, magsumikap, gumawa ng mga nawafil, mga kaaya-ayang gawain, mula sa pagdarasal, mula sa pagbibigay ng kawang gawa. Okay? At gayon din, dapat iwasan natin lahat ng anumang maasya, lahat ng anumang uring masama, maging sa pagsasalita, iwasan ng isang, of course, maaring tayo ay magawa
ng kasalanan dahil tao lamang tayo. Subalit, bilang isang Muslim, kapag nasa isip niya, di ba, ang mga ganitong araw, mga ganitong panahon, so siya ay uh, mananatili na umiwas sa mga kasalanan sapagkat tulad ng binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa atin, fala tadhlimu fihin anfusakum. Huwag ninyong apihin ang inyong mga sarili sa mga panahon na ito. So lalong-lalo na sa mga unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag ninyong apihin ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasalanan. So paghandaan natin, tulad ng paghahanda natin sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Kung ang buwan ng Ramadan ay pinaghahandaan natin at lalo tayong naghahanda kapag sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, dahil pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito ang isang gabi na mas mainam ka kaysa sa 1,000 buwan na walang iba kundi ang Lailatul Qadar. So ganon din ang unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, dapat nating paghandaan ito sapagkat ang Yawmu Arafah, ito ay araw para sa lahat ng mga kamusliman. Okay? Ang araw ng Arafah ang siyang pinakadakilang tanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan araw ng pagtitipon, di ba, ng lahat ng mga tao. So kaya naman isa ring dahilan kung bakit tinawag na Yawmu Arafah, araw ng pagkakilala ng lahat ng mga tao sa araw na iyon, sa kabila ng kanilang iba't ibang pinanggalingang lugar, bansa, tribo, kulay at wika. So subhanallah, isang napaka dakilang aral na makukuha ng bawat isa sa atin kung pinag-iisipan natin, kung pinagnilay-nilayan natin ang mga araw na ito, na kung saan isang dakilang araw, ang araw ng Arafah. So ang kabilang mula sa mga nabanggit dito sa araw ng Arafah, na kung saan pinapalaya, karamihan na pinapalaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang mga alipin sa impyerno sa araw ng Arafah. Kung sa buwan ng Ramadan, araw-araw o gabi-gabi na may pinapalaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kanyang mga alipin, so babalik sa araw ng Arafah, mga kapatid. Babalik yung kahalagahan na ito, kahigtan ng araw na iyon, na kung saan pinapalaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang karamihan mula sa kanyang alipin ay mismo sa araw ng Arafah. So kaya naman binanggit ni Imam Ibn Rajab, papalayain ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa impyerno ang mga nagsasagawa ng Hajj habang sila ay nasa Arafah, at gayon din ang mga hindi nakapagsagawa ng Hajj. So kaya wag nating kalimutan na manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag tayo ay pinaabot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng Arafah. So alhamdulillah, yan po ang ating paalala, ang ating may bahagi sa inyo sa pagkakataon na ito, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig, at maraming salamat sa pag-imbita muli sa akin sa platform na ito. Nawa ay patatagin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pananampalatayang Islam. Nawa ay ilayo tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa mga syubhat na mga subhat na binabato sa atin ng mga hindi mananampalataya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya patuloy tayo na ipalaganap ang Islam, ba?
kahit ginagawa nilang katawa-tawa yung turo ng Islam, subalit ang isang Muslim ay patuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya at pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at patuloy natin ipalaganap ang Islam, and of course sa pamamagitan ng ating mabuting pag-uugali, maging sa salita at gawa. Muli, maraming salamat mga kapatid. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.